Ang salitang twin flame kasi masyado na siyang romanticized lalo na dito sa New Age spirituality. Masyado nang na-exploit itong niche na to lalo na pagdating sa mga tarot readers na mga talagang alam mo yon na nang-exploit lang talaga. So, it's important for you guys to know kung ano yung mga kinds of twin flames that is karmic and that is yung talagang destiny mo, ganyan. Kasi pansin ko ha na merong textbook version of twin flame and merong soul version ng twin flame and meron ding soulmate twin flame. So, like, marami sila, iba-iba. Based on my experience, what I can conclude is that lahat tayo may twin flame. Hi everyone! Welcome to my channel. I am Clary Maya. You can simply call me CM. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, you can definitely click that subscribe button. And if you are watching from TikTok, nasa YouTube ang full version. So just go to my YouTube, same username. And for today's video, we're going to talk about twin flame. Is twin flame real? Ano yung mga misconceptions and ano yung truth dito sa twin flame journey? Kasi based on my experience ha, I'm not saying that this is the ultimate truth. Everything that I'm going to say here in my channel is based on experience. And this is how I know that it is somehow true because it is my subjective truth. Para malaman mo kung nagre-resonate siya sa'yo is check mo kung meron ka ding subjective truth. That's how we're going to see if it's the actual truth. Based on my experience, what I can conclude is that lahat tayo may twin flame, which is contrary doon sa general public knowledge. Parang ganyan. Kasi ang sinasabi sa atin, 'di ba? Like sa social media, ganyan naman mga ibang gurus na ang sinasabi nila or what we do know is that isa lang daw ang twin flame mo and hindi daw lahat may twin flame. Parang nagiging ano siya, special, 'di ba? Nagkakaroon ng scarcity that makes it seem like it's special na parang gusto ng ibang tao na may twin flame din sila kasi sinasabi na hindi lahat may twin flame. Pero masasabi ko na lahat tayo may twin flame at may iba't ibang klaseng twin flame. Okay, hindi siya same ng level. Pero paano natin malalaman yung false twin flame na true twin flame din based on description, based on textbook knowledge ng alam natin dito sa spirituality versus doon sa talagang aligned sa kaluluwa mo, not kind of twin flame. So, okay, let's go doon sa first twin flame, which is hindi ko alam kung ano itatawag ko dito kasi hindi naman siya false talaga na false twin flame kasi iba pa yon, and we're going to discuss that as well. So dito muna tayo sa textbook twin flame. Sige, yun ang itawag natin. Dito tayo sa textbook twin flame magsimula. Itong textbook twin flame na to, this is something na meron siyang list na mache-check mo na twin flame siya. Meron siyang 5 signs na masasabi mo na twin flame yung kasama mo. First is the initial attraction. So based on my experience ha, naka-experience ako ng love at first sight at age 12. Masyadong bata, 'di ba? At age 12, I experienced that love at first sight na parang meron kagad soul recognition na na-recognize mo siya maybe from a past life. But you don't know, of course, if it's from a past life. Pero may ganon na instant soul recognition and meron din siyang click. Kumbaga, nag-click agad kami, ganyan, best friends agad. Parang you've known that person for some reason. Parang maybe lagi na kayo magkasama in the past life, ganyan, 'di ba? So sa simula ng twin flame journey, may experience mo siya ng parang soulmate. Kasi magki-click kayo magki-click kayo together, lahat ng hobbies nyo, interest, ganyan. Parang for some reason, para kayong nagko-communicate telepathically. Kaya sobrang amazing niya sa simula kasi hindi mo siya mapapansin actually na twin flame siya, akala mo soulmate. Kasi parang ang saya-saya lang lagi, para kang lagi nasa heaven, ganyan. Until dumating yung time na meron kayong forced separation. Part siya ng journey na kahit gusto nyong magkasama, yung mismong tadhana yung nagse-separate sa inyo. And doon sa separation na yon, doon nagkakaroon ng soul growth. Kasi dito na pumapasok yung chaser and runner. Kasi habang maghiwalay kayo, nagigising yung diwa mo na merong kulang sa life mo. And hindi mo alam na na-activate to just because na-meet mo yung twin flame mo. Parang yun yung sinasabi nila na matitrigger yung spiritual awakening mo because of that. Kasi meron kang hinahanap. Parang hindi mo alam, lalo na kapag ikaw yung chaser sa dynamics, and which is commonly the divine feminine, na parang ikaw lagi yung may hinahanap na partner, na parang may kulang sa'yo na hindi mo alam. The missing puzzle piece, yan yung description ko dati nung bata pa ako, na parang lagi ako naghahanap. Sino kaya yung partner na yon? Sino yung missing person in my life that will make me feel whole? Yun yung feeling. Kaya nagiging chaser yung isa sa dalawa. And minsan
magsasalit-salit kasi yan kasi basta ganon. So, itong journey na to, na separation phase, pag meron kang ganito, na merong chaser and runner sa dynamics nyo, na minsan yung isa tumatakbo sa dynamics na yon, tas yung isa naghahabol, tas kapag wala na, ganyan, ikaw napagod ka na maghabol, ano ka na, lay low ka na, ganyan, tapos mapapansin mo siya naman yung lumalapit, tas ikaw parang, ano ba, totoo ba to, ganyan, tapos magiging kayo, ganyan, tas parang mawawala na naman, basta meron siyang ganong dynamic ng chasing and running. So, minsan nagkakapalit-palit siya. Yung soul growth dito, ang napansin ko, sa akin lang to ha, yung natitrigger dito na soul growth is not necessarily about that person. Kumbaga, may kailangan kang tingnan sa sarili mo na kailangan mo siyang i-heal, and siya rin, ganon, may kailangan siyang i-heal. Pero, it's not necessarily because of our dynamics, ganyan. Kumbaga, okay naman, 'di ba, masaya, nagkakaintindihan, pero because of our own problems, our own traumas, may times na nagkakaroon talaga ng separation na walang nag-chase sa inyong dalawa. So, nandun pumapasok yung healing, 'di ba, yung soul growth, ganyan. And, hindi lahat ng twin flame, itong textbook twin flame na to, is nag-e-end sa divine union. Nangyayari lang yung divine union na yon kung parehas yung dalawang soul na yon na nag-a-ascend, nag-grow together in the same frequency. Kasi may kinalaman din dyan yung timeline yung timeline shift, ganyan. Kasi alam mo yon, kapag hindi nag-grow parehas at the same level, at the same speed, mapupunta na sa ibang timeline yung isang soul. Sabihin na natin ganito, merong isang timeline kung saan nag-meet kayo, nagkaroon kayo ng divine union, nagkita kayo, naging kayo. Pero for that to happen, dapat parehas kayong nag-ascend, parehas kayong nag-grow para mag-meet kayo sa frequency na yon, sa same level na yon. Kapag isa lang yung nag-effort na mag-grow, harapin niya yung shadows niya, i-heal niya yung sarili niya, i-regain niya yung confidence niya na kahit wala yung twin flame connection, kaya niya mag-stand on their own. So, ang mangyayari, kapag yung isa hindi nag-grow, hindi niya nasabayan yung growth na twin flame partner niya, ganyan, may iwan siya sa old timeline habang itong si other twin flame soul nag-ascend na sa higher timeline. Ngayon, hindi naman masama yung growth, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong speed. Kasi hindi tayo nanghuhusga na, ay, hindi ka kasi nag-effort, ay, tinakbuhan mo kasi yung sarili mo, ay, ganito, ganyan kasi. It's part of the journey din talaga, na mas nauuna lang talaga yung divine feminine. Kasi, nag-grow ang divine masculine the moment na iniwan na siya totally ni divine feminine. Dun lang siya nagigising. Magkaiba siya ng awakening, kumbaga. Kumbaga, si feminine, mas nauna na siyang nagising, and then si masculine, late siyang nagising. Too late na, kumbaga, na talagang nag-give up na si divine feminine sa pagiging chaser. Ang lesson dito ni divine feminine is that ma-realize niya na buo na siya sa sarili niya, even if hindi maging sila. Kumbaga, ang lesson dito sa soul na to, na merong twin flame connection, is that ma-realize niya na yung missing puzzle piece na yon is siya din. Siya ang makaka-feel nun sa kanya. Kasi the moment na matutunan niya na mag-let go of the attachment of the label na twin flame ko to, nag-iisa lang to, kami yung one soul na pinaghiwalay, na kailangan maging together kami. Pag nag-let go ka dun sa idea na yon, dun ka mag-grow, dun ka mag-heal, mag-a-ascend, and malilet go mo yung attachment dun sa twin flame label na yon. Yun yung sa divine feminine. And sa divine masculine naman, kung ano man yung pinaprocess nila na insecurity, ganyan, or something about the connection na hindi nila kaya yung intensity, maybe merong related sa commitment issues, di sila makapag-commit, maybe may insecurity sa finances, ganyan, na gusto nila pag nag-commit sila, like, very confident sila and all, ganyan, na hindi nila matanggap yung sarili nila bago sila humarap doon sa partner nila, na, or sa twin flame partner nila, natanggap naman na sila ng buhay in the first place, pero parang may somehow may hindi sila tanggap, ganyan, that's why tinatakbuhan nila. And parang siguro part dito na nagiging complacent yung soul nila, na bumabalik naman, nagkakaayos naman, so nawawala yung effort, 'di ba? Parang continuously silang tumatakbo doon sa dapat nilang ayusin sa sarili nila. So the moment na talagang wala na, iniwan na sila ni divine feminine, nag-grow na doon lang magsisimula yung growth ni divine masculine. So ngayon, nasa sarili na siyang journey kung paano siya mag-grow, ganyan. Pero it's not the end, ha? It's not the end for everyone. Just because na nasira na yung kumbaga end of contract na. Etong textbook twin flame na to is not the real twin flame na destined for us, but I will explain to you kung bakit.
and magigets nyo siya. Lahat tayo may twin flame. Lahat tayo, assume mo na lahat tayo may ganong experience sa relationships na may mga tao na nag-grow from the relationship, may mga taong hindi. So, yung mga taong nag-grow, mamimit mo sila kapag na-match mo yung same frequency. For example, you are currently healing, then this person is currently healing as well. Parehas kayong striving for growth, ganyan, na mas inuuna nyo yung sarili nyo and mas nagtitake kayo ng time sa sarili nyo na hindi kayo nagmamadali, ganyan, parang pakiramdaman, usap, friends, ganyan. Mamimit mo yung taong aligned for you na meron din siyang twin flame na iniwan, meron ka ding twin flame na iniwan, and parehas kayong divine feminine and divine masculine. Kaya huwag kayong mag-a-attach sa mga labels ng twin flame. It's just a concept, yun ang sabihin mo. It's a concept for whatever, hindi ko alam. Basta, yun ang isipin mo. So, ngayon, itong divine masculine mo na original, na divine masculine din naman siya, di ba? Pero hindi pa siya complete, kumbaga, dun sa journey na yon. Hindi na kayo same ng level ng growth, pero meron siyang kasing same level niya. Kung ano man yung frequency niya, yun yung ma-attract niya. For example, if hindi pa rin siya nag-heal, makaka-attract siya ng partner na ganun din. Same frequency na kakailanganin niya para mag-grow yung soul. Kumbaga, ganun siya. The important thing here is the soul growth. So, kung ano man mangyari dun sa kanila, ganyan, pare sila nag-grow, naging okay, ganyan, then it's good, diba? Kunwari, may na-meet siyang soulmate, ganyan, very, nag-heal sila together, ganyan, then it's good. Kasi, tayo, meron din tayong mga makikilalang ibang soul pa sa journey na to. Karamihan, karmic, which isa-summarize ko lang na may mga tao na dumadaan sa buhay mo na hindi meant for you to stay in the long run. Meron lang mga short lessons, ganyan, na kapag na-learn mo na yung lesson, mapapansin mo yan, mawawala na sila sa life mo. Kumbaga, they naturally fade away. Kumbaga, parang halimbawa, ito yung crossroads, nag-meet kayo sa gitna, tapos naghiwalay na, ganyan, nagpunta na sa ibang direction. Na halimbawa, nag-meet lang kayo just because of that event, pinagtagpo lang kayo, and then may natutunan kayo sa isa't isa, tapos dinala mo na yung lesson na yon, moving forward. Hindi ka nag-attach dun sa relationship na yon. It is also important dito sa healing journey ng twin flame counterpart, yung pag-let go mo sa attachments. Kasi it's still possible na hindi mo pa rin nahihil yung part na, so sino yung the one ko, 'di ba? Kasi lahat naman tayo naghahanap ng partner, na lifetime partner, lalo na kung talagang seryoso ka sa mga relationships, hindi kayong klase ng tao na pa-jump lang ibang relationship na more on the physical ka lang, more on the money ka lang. May mga tao na kagaya natin na talagang soul connection ang hinahanap. So, huwag kang mag-a-attach agad na the next person that you see could be the one, ganyan. Lalo na kung very sensitive ka sa mga soul connections, that you're really looking for something deep na talagang soul may connection sa kaluluwa mo. So, just take every person that you meet as a lesson. I-expect mo na actually para hindi ka ma-disappoint. And among those people, may mga makikilala ka din na soulmate. Ngayon, ang kaibahan naman ng twin flame sa soulmate is that ang soulmate, well, as we know, marami, 'di ba? Very healing kasi ang energy ng soulmate. Kumbaga, para ka lang nakaharap sa mirror. Almost talagang parang same talaga kayo. Kung ano yung gusto mo, yun din yung gusto niya. Kung ano yung hobbies mo, interest, ganyan. Kung ano yung mindset, values, wisdom, whatever. You share everything. So, dun mo masasabi na soulmate siya na parang hindi mo na kailangan makipag-usap kasi alam niya na agad yung iniisip mo. May mga ganong level na soulmate na talagang very psychic even, parang very telepathic, ganyan. And meron ding minsan na combination ng soulmate twin flame. Parang siyang twin flame in the sense na sobrang parehas natin. Are we not just one soul na pinaghiwalay? Which is the definition of a twin flame. So, parang minsan makakaabot ka sa mga ganon na questions or parang mafe-feel mo siya na ganon. Pero, everything is not yet, kumbaga hindi pa rin siya destined, hindi pa rin siya settled na porket meron ka na feel na soulmate energy or twin flame soulmate or soulmate karmic, whatever it is, na sila na. Kasi, you still have to choose each other. Depende sa soul growth mo, sa soul growth niya. Hindi naman tayo pantay-pantay. And depende rin sa needs and wants ng mga tao natin. Even if you both can work together, pwede pa rin na magkahiwalay just because one soul is looking for something and the other soul is, alam mo yon, hindi na naging same ng journey. Kumbaga, nandito ka na sa ganitong timeline, you were once both in the same timeline, then nag-split na yung timeline. Hindi na tayo nasa isang timeline. Iba na yung pinapangarap niya, iba na yung mga tao na mamimit niya, iba na yung, kumbaga yung past niya, nag-iba na hindi na siya nakikihalubilo sa mga taong na-meet niya before, ganyan. Ikaw din, ganyan, nag-iba na. So, iba na rin yung direction na gusto mong puntahan and iba na rin yung mga pinakikisamahan mo na dati mo nakilala in the past, pati yung past mo nag-iba na, ganyan. Hindi natin masasabi, di ba? If the paths will still cross. Kasi, if you are going to look at destiny,
me, ang masasabi natin is that everything has always been destined and we are just experiencing what is in the present. So, para sasabihin mo na we don't really know if this person is going to be the one, pero as long as you're in the present, malalaman mo na hindi siya yung the one. Kasi nga, nag-separate na. Kumbaga, nag-end na yung contract. That's why, wag ka talagang magsistick sa label. It's important that you don't stick sa label. Then, meron ka may encounter na another twin flame. Kasi, familiar na, di ba? Familiar ka na sa energy ng isang twin flame based doon sa textbook twin flame na yon. Etong part na to, hindi ko pa to masyadong sure kasi, pero nafe-feel ko na siya. Nafe-feel ko yung twin flame energy and it's actually very weird to me na ma-feel ko na meron pala, it's possible na meron kang another twin flame karmic. Hindi ko alam kung karmic kasi it's possible, di ba, na more on lessons lang, ganyan. Yun na kasi yung part na hindi ka na nag-a-attach sa labels Kung ano man yung mangyari, alam mo yun, it's okay. Hindi ka na-attach sa labels, whether it's a twin flame, whether it's kung ano, kasi parang it's more holistic na. Sobrang connected nyo, even if very opposite ng energy nyo. Para siyang talagang total yin and yang, power couple energy. Parehas nyo nakakomplement yung positive sides nyo. Kumbaga, para siyang yung sun and moon, di ba, on the flat earth model na yin and yang din siya. Yung sun is the masculine, very powerful, very energetic, ganyan, very commanding actually. Tapos the moon energy is the feminine, very soft, nurturing, very parang talkative, ganyan, very mysterious yung vibe. And parehas silang nagwo-work together sa isang world. Kumbaga, mas meron siyang unity, pero not necessarily have to flow together and mix together like ocean, kagaya ng sa soulmate. So, itong true twin flame na to, na masasabi kong true twin flame, is that meron siyang lessons, pero hindi na siya yung kagaya ng dito sa textbook twin flame dahil naaapektuhan nyo yung bawat isa. Kumbaga, meron siyang harmony. Hindi ko alam parang may common ground. Yun na lang sabihin natin. Kasi, imagine nyo yung flat earth even if you're not a flat earther, see this as a concept. Kasi dito ko siya ma-explain. Kasi dito sa flat earth na to, merong common ground which is the earth. Etong common ground na to, kung ano man yun, parehas nyong nurture yung common ground, which is the connection. Oh my gosh. The twin flame connection. Yun yung common ground. Tapos, merong specialty ang Divine Masculine na iba naman sa specialty ng Divine Feminine. Na parehas kayong nagtutulungan together to nourish the common ground, the twin flame connection. Even if hindi mo sure kung twin flame connection siya, pero nakikita mo na yung pattern, yung wisdom behind it, na parang mas holistic siya. Na hindi lang siya basta label, meron siya talagang growth in the soul level, na same kayo ng alignment. Dahil lang sa nai-influence nyo yung isa't isa, parehas kayong nag-learn from each other, nag-grow, and mas nagiging better, mas nagiging whole yung soul. So, kung itong textbook twin flame na to, ang attachment nila sa isa't isa is because of that missing piece na kung hindi ikaw sino, ganyan. Itong true twin flame na to is that alam na nila sa sarili nila na buo sila even without that twin flame counterpart. So, dito mas nagkakaroon ng higher alignment sa divine union kasi hindi sila attached sa isa't isa, na they see each other eye to eye level, their intuition, their soul knows na there's something that they can't explain, pero hindi sila nag-attach sa labels na yun kasi nga alam naman nila na isa lang talaga. Diba? Naiiisa lang. I'm actually still discovering this true twin flame kasi hindi ko alam kung meron na ding mga ibang spiritual gurus na nag-explain ng ganitong true twin flame. Kasi nakikita ko naman na siya sa mga ibang readers na sinasabi nila na this next person is your actual twin flame, the true twin flame, ganyan. And ako, I really don't believe kasi ang alam ko is isa lang yung twin flame, yung textbook twin flame, until nga na na-experience ko na siya personally. Na na-feel ko na parang, hello! Parang ganun. Na hindi ko alam, pero your intuition knows. So, hindi ko alam, and I will update you guys when I know it. So, ayun ang aking masasabi about the twin flame journey dito sa New Age Spirituality. If you have any questions, do let me know in the comments below or dun sa TikTok ko kung saan kayo mas comfortable. And I'll try my best to answer it if alam ko yung sagot. If meron din kayo ibang questions na related sa twin flame, do let me know. Anything about the New Age Spirituality or Gnosticism or Spiritual Awakening, do let me know so that mapag-usapan natin siya ng mas maayos. Until then, this is Clary Maya signing off. See you in the next video.